Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon guys, pag-uusapan natin yung pagkakaiba ng anong mas magandang alagaan. Bedridden ba or yung nakakalakad pa or inaalalayan lang sa wheelchair. Sa yung experience ko guys, for me since first time ko dito mag-abroad, tapos first time ko dito sa Taiwan. Ang inalagaan ko kasi is bedridden. Para sa akin, may advantage at disadvantage sa pag-aalaga ng bedridden sa kanang makakalakad pa, yung alalay lang. Pero, ang pag-aalaga kasi ng bedridden, kasi bedridden nga yan, diba? Lahat ikaw. Magpapalit ng diaper, lahat-lahat. Tapos, ang ano pa doon, since hindi nga sila makagalaw, diba? Sa sarili nila, panay ka rin buhat. Lalo na sa bed. Kasi yung bed, yung si ama, yung lola na inaalagaan ko, lagi yan bumababa siya sa bed. Kailangan siya na tinataas lagi. Puyatan din pag bedridden talaga. Puyatan. Kasi, sa akin kasi, nahihirapan ako sa pag-BP. Masyado silang sa BP dito. Parang addict sa BP. Diba sa atin yung BP is yung parang 120 normal na yun, diba? Sa kanila dito parang 126, hindi normal yan. 126 over 80, hindi, ayaw nila yun. Gusto nila kasi is 130 to 138. Ayan yung pinaka-ideal na BP na gusto nila. Kaya minsan inaabot talaga ako ng 130 ng madaling araw, alas 2. Ayun yung pinakamatagal. Tapos, mahirap kasi panay sa action. Para sa akin, mahirap siya. Kung bago pa lang kayo mag-aano sa Taiwan, yung caretaker, mas inire-recommend ko na wag na muna yung bedridden. Mas maganda yung nakakalakad na. Kasi ang ano rin talaga ng bedridden, hindi ka makakalabas. Lalabas ka lang pag kunyari, ang pinag-usapan nyo is isang beses sa isang buwan lang yung day off. Ayan. Lalabas ka lang isang beses sa isang buwan. Tapos 12 hours. Ganon. Nakakaboring. Lagi ka lang nasa loob ng bahay, guys. Parang kakausapin mo na lang talaga sa sarili mo. May mga friend ako, nakakalakad naman yung nila. Nakakalakad naman yung alaga nila. Ang mahirap rin doon, panay sila gala. Tulak yung wheelchair, gala. Pero para sa akin, mas okay yan. Kasi, hindi mo mapapansin yung oras. Kasi nga, napaka gala-gala, saka manilibang ka. Manilibang ka. Yun yung doon, manilibang ka. Malilibang ka, ganun. Dito naman kasi, pag caretaker ka, all around ka rin talaga. Maganda lang yung, siguro, kung kayong dalawa ng alaga mo. Kasi, most of the time naman, pag alalay lang sa alaga, dalawa lang kayo sa bahay. Pero pag mga bedridden, may kasama talaga kayo sa bahay. Papakisamahan mo. Ganon. Kaya for me guys, piliin nyo na lang yung mga nakakalakad. Pag first time nyo pa lang. Pero pag siguro, pangalawang kontrata nyo na, kahit bedridden na kasi, kaya nyo nang paikot-ikutin nyo. Kaya nyo nang mag-adjust. Depende rin sa amo kasi may amo talaga na maselan. Ano rin sa bedridden, for me kasi bedridden alaga ako. May schedule talaga yung niyan, gigising ka ng alas 7. Pero depende. Kasi, di ba sa umaga alas 7 talaga start kasi toothbrush, lahat-lahat, palitan mo lahat. Tapos, sa gabi kasi, BP talaga natatagalan. Madali lang sana siya kung hindi sa BP kasi medyo nasanay naman na ako. Tapos ang mahirap lang din kasi yung CCTV na sa bed. Kaya imbis na
Alam mo yung feeling mo na kailangan, yung maghiga-higa ka ba kasi palagi na nakaupo. Bantay ka sa alaga mo. Kasi yung alaga ko may tube dito. Tapos may B-Way Kwan. B-Way Kwan is NGT. May NGT siya. Kaya, kailangan bantay ka rin kasi may time talaga na binubunot nila. Tapos, syempre dito, hindi naman pwedeng bunutin yun eh. Tatawag ka sa emergency na yun. Eto, B-Way Kwan, NGT. Bantayan mo kasi yung alaga mo, malikot. Matanda na kasi, malikot. Mahilig magkot-kot, magkamot-kamot. Ayan, kaya bantay sarado ka. Kasi, pag natanggal yan, ako, lagot ka sa apo mo. Pupuntahin dito yung nurse. Tapos magbabayad. Pagalitan ko. Magkano bayad? 500 to 1,000 NT. Tapos, mahirap na, di ba may CCTV? Kahit alas 2, alas 3 na madaling araw, sasalita sila sa CCTV. Di ba? Ang saya. Kaya recommend ko guys is, yung nakakalakad na. Anahin nyo. Yun lang guys. Thank you for watching.